Okay, hello mga karusi, karusa. So medyo lobat na yung ating battery. 10 volts na lang. Okay, so ginawa natin is pinalitan natin ng lithium. So hindi ko na pinakita yung pagbuo. Ayan, kinabit na natin. So jumper na lang yung sa fuse box. So nasusunog kasi siya. Gamit lang kayo ng 10 EWG gauge na wire, yung automotive or yung pang solar. So ayan, so na-fix na natin yung mga terminal. Okay, so cylindrical yung gamit natin dyan, yung 30 amp hour na cylindrical lithium LiPo PO4 na cylindrical, tapos 30 ampere hour yung kanyang capacity. Okay, so finish lang natin dyan. So sukat naman siya. Okay, tingnan natin yung ano, kung so di ko pala in-adjust yung ano, higpitan ko lang dyan yung fuse dun sa jumper wire. Saka na siguro ako bibili na fuse pagka naka timing. Sa China kasi yung ano eh, so hindi pala sapat yung ano dyan, hindi sapat yung mga mabababang amperahe ng fuse. Nasusunog, umuusok siya. Kagaya ng pagkakuha ko sa kasa, talagang umusok siya eh. So kailangan mataas na anong gauge, at least 10 EWG na wire. So jumper lang muna siya. So observe ko lang dyan kung ano. Okay, so fuse box 200 amp yung suggested, yung nakalagay sa takip. At least 200 ampere. Siguro yung nakalagay medyo mababa, nasa 40 30. Masusunog talaga yun sa sabog. So ngayon walang jumper yan, walang jumper, walang fuse, naka jumper lang yan. So dapat makapal. Okay, so pinipix ko dyan yung ano, kung saan pwede siyang i-tornilyo. So nakahanap tayo ng tornilyuhan dyan, tinornilyo ko dun sa binding ng ano, ng takip ng upuan, yung plastic, kasi may tornilyo dyan. Tapos yung kanyang nut clip na rin sa plastic, parang lugsungan siya. So doon ko siya doon ko siya sinet up. So sinisipat ko dyan yung ano, kung hindi ko na pinakita yung ano, yung pagbuo ng battery. Pero papakita ko yung picture niya siguro sa dulo ng video, kung ano yung itsura nung sa loob. Binalutan ko yan ng ano, ng packing tape, hindi yung parang ano, parang luna siya, duct tape ba yan, hindi ko lang sure. Yung parang duct tape, yung makapal, tsaka parang luna yung kanyang texture. Okay, so sinisipat-sipat ko lang dyan yung ano. So try natin ano. Okay, on natin. Yung kasi yung problema ko sa stock na battery is ano na siya, under voltage na siya. Puno pa naman, nasa level pa naman yung tubig. Kaya pinalitan ko na para anyway, observe ko muna to mga siguro mga 1 linggo. So na-long ride ko na rin to ng almost 300 kilometers back and forth. 270 ata yun.
ko lang alam, pero sa tingin ko naman well built naman yung ano, yung battery na Livy PO4, yung cylindrical. Pwede din naman yung prismatic, yung square o rectangle yung kanyang tsura, pero mas maano ko yung cylindrical kasi madaling hanapan ng battery holder. May battery holder yan para hindi siya para naka-set up yung ano, ayan, 13, 14. So naka-on yung makina niya. So ibig sabihin kumakarga siya kahit pa paano. Okay. So responsive naman yung kanyang push start, siguro dahil full charge yan nasa 13.2 yung kanyang voltahe dyan, kanyang resting voltage. Kanya namang charging voltage niyan is, since lithium yan, 14.6. Ewan ko lang kung yung alternator ilang voltahe yung binabato, pero basta mas mataas lang yung voltahe sa resting voltage niya. Ay tumabot lang yan ng mga 14.4 or 14 volts. Okay lang yan, makakargahan na yung battery natin dyan. Kagandahan sa Livy PO4, yung discharge niya is up to 20% pwede mo siyang i-discharge, unlike sa lead acid hanggang 50% lang ata. Okay, so ganyan itsura niya, medyo gumaan nga, at saka pinilit ko rin talagang palitan kasi yung battery, yung sa lead acid, yung maintenance type na battery, tumatalsik kasi yung fluid nun sa flooring. Kung mapapansin nyo mamaya, medyo talagang yung talsik ng tubig ng battery fluid mabilis makabulok ng metal, mabilis maka-corrosion. Yung mga bolt and washer talagang kinakain niya, nagkukurod, kalawang. Kaya mas maigi talaga if may budget pa, ano nyo na, kahit yung ganyan lang cylindrical 36. Yung battery natin dati is 36 ampere hour ata yung ano, pero mas maganda yung ano, ito kasi yung pinakamalapit na battery natin, yung capacity 30 amp hour, 30 amp hour yung capacity. So kaya nag-decide tayong ano, actually in-observe ko pa to, pero sa tingin ko naman okay to. Yung mga dating motor namin, actually pinalitan ko na yon, yung mga stock battery nila, yung sa Skygo Wizard 175, pinalitan ko na rin yun ng lithium. Yung sa Supremo namin ngayon, pinalitan ko rin ng lithium, saka yung TMX 155 na ka-lithium na yun. Okay naman, sakto lang yung ano, mabilis talaga siyang hindi siya mabilis malobat. Kahit cold start sa umaga, pwede mong anuhin yung sa starter, yung sa Supremo. Ito okay yung ano niya, okay yung redundo ng ano, ng starter. Talagang check ko lang dyan yung mga wire kung umiinit. So wala naman, kasi pag umiinit yan, ibig sabihin shorted yan. So saka pagka nag-push start ka tapos uminit, ibig sabihin manipis o kulang sa ano yung wire. So umikot yung radiator, so, ganun pa rin yung ingay niya. Pero
Hindi ko kasi abot yung ano. So far, may time na maingay siya, may time din naman na tolerable yung kanyang ingay. Siguro pag mainit na mainit yung makina is talagang sadyang ganon.